Pag-uusapan po natin ang ating orchids. Okay? So ngayon, isi-share ko po sa inyo yung best experience ko sa aking orchids. Okay. Una, pag-uusapan natin yung dendrobium. Okay? So, dendrobium, kapag bumili po tayo ng dendrobium, lagi po natin yan nakikita na ang gamit po nila ay tasi na niyog. I don't know for Tagalog. Okay? Tasi na niyog po. Panggamitan niyan. Panggamitan nila tasi na niyog. Cocoa husk, mga basic. Cocoa bark. Okay? So yan po yung lagi nilang ginagamit. Bakit po? Sa observation ko po sa aking orchids na dendrobium, ay gustong gusto po ni dendrobium na moist po yung kanyang bark. Okay? Once na ang bark ni dendrobium ay dry na dry po, mga basic ko, maaari pong mamamatay yan. Ngayon, tatanungin nyo ako kung bakit po ba ang ganda-ganda ng tubo ng aking orchids. Dahil po yan, nakaupo po yan sa tubig. Ngayon, tatanungin naman nyo ko kung bakit po ba nakaupo sa tubig yung orchids ko. Kasi po, naobserbahan ko po si dendrobium na ayaw niya po na magdadry po yung kanyang bark. So, kaya po yan nakaupo sa tubig, mga basic ko, dahil po uling po yung gamit ko. Ayan, nakikita niyo? So, nakaupo po yan sa tubig, mga basic ko. Kasi sa observation ko kay dendrobium ay gustong gusto po niya na basa yung kanyang bark. Okay? Di katulad ng mga Cattleya orchids ay hindi po yan, ayaw po niya yan na nakaupo sa tubig, mga basic ko. Okay? Ngayon, halimbawa, ang orchids natin na banda, pagdating sa banda, pag-usapan na naman natin yung banda. Ang banda kasi, may hilig yan sa tubig, mga basic ko. Okay? Matako po yan sa tubig yung banda. Na ganyan. Mukara yata yan eh. Mukara po yan, mga basic ko. Kasi yan, banda na yan, hindi po yan lumalaki. Okay? Once na may bagong tubo po yan, banda na yan, ay bibigyan kanya ng flowers yan, mga basic ko. Basta maganda lang yung sagip ng araw sa kanya. Ngayon, si banda, once na ang gamit nyo kay banda ay uling, pwede nyo yan paupuin ng tubig, mga basic ko. Hindi mamatay yan, mga basic ko. Wag lang cocoa husk. Kasi once na ginamitan nyo ng cocoa husk yan, cocoa bark yan, mga basic ko, tulad ng paggamit kay dendrobium, ay talagang mamamatay yan, mga basic ko. Kasi si banda, gustong gusto po ni banda na lagi nahahanginan yung kanyang roots, ugat ba? Okay? Kanyang ugat, gustong gusto po ni banda na nahahanginan yung kanyang ugat. Ngayon, kay dendro naman, ito yung dendrobium, mga basic ko. Okay? Kay dendrobium naman, once na nagre-report kayo kay dendrobium, ang gustong gusto po ni dendrobium ay sobrang higpit. Okay? Sobrang higpit po yung kanyang root. Bakit ba? Si dendrobium, gustong gusto po ni dendrobium na basa po si dendrobium, kaya po cocoa bark ang ginagamit kay dendrobium. Mag-gets nyo? Okay? So ngayon, bakit po napakaganda ng tubo ng aking dendrobium? Kasi po nakaupo yan sa tubig. Okay, I think so we are different how to care orchids. Ito, sineshare ko lang sa inyo yung aking best experience, mga basic ko. Okay?
Si orchids, kahit hindi po yan binibigyan ng fertilizer mga basic ko, okay? Mamumulaklak pa rin yan siya. Ang pagbibigay lang kasi ng mga fertilizer mga basic ko, para po magkaroon sila ng vitamin. Okay? Magkaroon ng vitamin yung orchids nyo, para po mas mabilis po siya mamumulaklak. Yun po yung after ng mga fertilizer na yan. Pero kung BPSyan ka lang, kung ayaw mo ng mga fertilizer na yan, pwede mo namang gamitin yung hugas ng bigas. Okay? Kapag wala po tayong pambili ng fertilizer, tulad ko, wala akong pambili ng fertilizer kasi 10 years na po ako sa YouTube channel na to, wala pa po akong kita. So, yan po yung gustong-gusto ni Dendrobium, na lagi po basa yung kanilang bark. Ngayon, kapag uling naman po yung gamit nyo kay Dendrobium, pag hindi nyo po nadidiligan yan, pag hindi nyo pinapaupo sa tubig si Dendrobium, mamatay po yan mga basic ko. Kasi yun po yung sample ko mga basic ko. Ayun no, sa malapit po yan sa ceiling. Ayan, malapit po sa ceiling. Yan, diba? Malaki na yan mga basic ko. Ay hindi ko po siya nadidiligan, kaya patay po. Kasi wala, hindi nadidiligan. Dahil po sunog siya, dahil po malapit po siya sa ceiling. Once na napakainit po mga basic ko, talagang bibigay yan. Kaya ginawa ko mga basic ko, hindi ko na po siya, hindi na po ako naglalagay ng orchids doon banda sa malapit dyan sa atapanan kasi nasusunog po sila mga basic. Okay? So yan po. So uling po yung gamit ko doon mga basic ko. Kasi tingnan naman yung mga basic ko ha. Ito po uling ang gamit ko dito. Nakaupo po yan sa tubig mga basic ko. Napakaganda po ng kanilang tubo. Tulad nito mga basic ko. Nakaupo po sa tubig yan. Ayan, tumubo na po siya. Di ba? So, ito rin mga basic ko. Nakaupo rin sa tubig mga basic ko. Ayan, no? Nakikita niyo? Ganyan lang yan. Oh. So, yan. Pwede nyo rin yan tanggalin. Kapag ayaw naman yun ng tubig. Pero, kaya ko nga sinishare sa inyo yung akin eh. Para makita nyo eh. Oh, meron din ditong hindi nakaupo sa tubig mga basic ko. Yan no. Bakit ba? Bakit hindi siya nakaupo sa tubig? Kasi nga koko. Has nga. Basa pa nga. Okay? So, hindi, that's need din eh. Water, ma-overwater yan. Mamamatay yan. Doon magme-melt. Dito po siya magme-melt mga basic ko. Dito siya magme-melt. Yan. Babaho yan. Kasi overwater nga. Ngayon, yun po yung aking may share sa inyo. Na kapag gusto niyo pong maganda ang tubo ng orchids nyo, pag charcoal naman ang gamit nyo, pwede niyo paupuin ng tubig. Nanood kasi ako eh. Mga basic ko nanonood ako eh. Bali may lalaki na ako na panood na ang gamit lang po niya mga basic ko yung ng Pepsi. Tapos bali linagyan niya ng gamit niya charcoal din. Charcoal din ang gamit niya mga basic ko. Tapos may tubig na konti nakalagay siya. Ngayon ang patakaran natin mga basic ko, once na nakaupo sa tubig yung orchids niyo, saka na lang nyo yan basahin, saka na lang nyo yan tutubigan kapag wala na po yung kanyang tubig. Katulad nito mga basic, okay? Ayan, nakita nyo? Nakaupo sa tubig mga basic ko. Kasi charcoal yan mga basic ko yung gamit ko. Okay? So, saka ko na lang yan lalagyan uli ng tubig kapag yan tubig na yan, mawala na po yan. Sisip-sipin po ng orchids ko, ay doon ko po siya papalitan ng
tubig uli. Ibig sabihin, diligan uli. Okay? Nakikita niyo mga basic ko yung nakaupo sa tubig. Sobrang taba. Ngayon, ito ma-suggest ko sa inyo mga basic ko. Kapag napakaganda po ng sagip ng araw niyo sa orchids nyo na nakaupo ng tubig mga basic ko, grabe yan mga basic ko, maniwala kayo sa akin. Pakinggan nyo yung mga sinasabi ko mga basic ko. Napakaganda ng tubo ng orchid nyo. Tapos every day, every month yan, mamumulaklak yan mga basic ko. Bibigyan kayo ng bulaklak yan kasi maganda po yung kanyan tubo. Ayan, nakikita niyo mga basic ko nakaupo sa tubig yan. Diba? So, iba po tayo. We are different. Okay? We are different. Tulad nito mga basic ko. Okay? Hindi po nakaupo sa tubig yan mga basic ko. Bakit po ba? Dahil nga, coco bark yan mga basic ko. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang kasi matrabaho talaga mga basic ko. Si orchid. Gagawin ko lang, kakapain ko lang yun sa ilalim. Okay? Itong uling na to, sa taas lang to, linagay ko lang dito sa taas yan. Kakapain ko lang po yung coco has sa ilalim. Kapag basa pa po mga basic ko, hindi ko na po kailangan yan, tubigan lang. Ngayon, pagdating naman sa mga dahon nila, ito mga leaves nila, okay? If you want to clean them leaves, mag-cut kayo ng garlic. Okay? Garlic po mga basic ko. Yun po yung pampunas nyo dito. Kasi ang garlic, protection ng antibacteria yun. Para po kung may bacteria man sila, pwede nyo siya ito, linisan yung kanyang dahon. Okay? Napakaganda. Ang kagandahan kasi ng garlic mga basic ko ay tumitigas po yung kanilang dahon. Nakikita nyo yan? Yan. Yan po yung pinunasan ko ng ng garlic o mga basic ko. Kita nyo? Napakaganda po. Sobrang kintab mga basic. Yung kanyang kanyang dahon. Kasi maganda po yung ginaya ko lang yung mga na yan, yung mga vlogger na yan na gumagamit ng garlic. I don't know Tagalog yan. Sibuyas ba yan? Kayo na lang bahala mga basic ko. Yun po yung ipupunas nyo dito. Okay? Sa kanyang dahon para gumanda. Lahat ng pinunasan ko ng garlic mga basic ko, napakaganda ng tubo nila. Napakaganda po ng kanilang tubo mga basic ko, tulad niyan. Eto, pinunasan ko rin ng yan, yung mga Phalaenopsis ko na yan. Next time natin yan i-contain mga basic ko, kasi ito muna yung inunahan natin, si Dendrobium. Okay? So, iba-iba rin po tayo ng patubo ng orchids. Okay? So, ngayon mga basic ko, ipapakita ko sa inyo kagandahan po ng charcoal mga basic ko. Nakikita niyo? Oh. Tumubo na siya mga basic ko. Ayan o, pinupus niya. Diba? Nakaupo po yan sa tubig mga basic. Oh. Hanggang dito yan, tubig niya yan. So, yan po yung masishare ko sa inyo. Ngayon, pagdating naman po sa mga seedling na maliliit, ito very important mga basic. Para at least, may matutunan naman kayo sa akin. Okay? So, pakinggan nyo. Pagdating po sa seedling mga basic ko, ay, wag na wag nyo po yan diligan pa. Kapag ang gamit nyo po sa seedling ay coco has, tasinan nyo mga basic ko, huwag nyo muna yan diligan. Okay? May papakita ko sa inyo na ang gamit ko po ay tasinan nyo. Batapaki, tasinan nyo. Ito po mga basic. Okay?
ito ay gamit ko dito ay tasinan niyo mga besi. Ay, kita niyo? Okay? Ayan. Eto, mga besi. Ay, kita niyo? Oh, napakaganda ng tubo niya. Hindi ko pa po yan diniligan. Bakit po? Kasi yung coco bark na ginamit ko ay basang-basa mga besi ko. So, kaya hindi ko po siya tinubigan mga besi ko. Napakalaki. Ayan, no? Di ba? Ganda ng tubo niya. Tulad nito mga besi ko, coco bark din ang ginamit ko dito mga besi ko. Tumubo na rin yung isa. Okay? Ngayon, ito naman isa na to. Coco bark din yan besi ko. Hindi ko yan tinutubigan. Dahil nga, ayaw ko nga silang mamatay mga besi ko. Yun po yung ano ng mga seedling na mga orchids. Kapag ang gamit nyo po ay coco bark mga besi ko, wag na wag nyo po yan dilikan pa. Kasi maaari pa mamatay yan mga besi. Okay? Tulad nyan, eto, coco bark rin ang gamit ko dyan mga besi ko. Hindi ko na yan diniligan. Ngayon, kita nyo, lumabas na po yung ugat niya. Ngayon na naman, pupunta naman tayo dito. Ito, uling to, mga besi ko. Siyempre, kailangan natin makaupo tubig yan. Nakaupo po sa tubig yan. Ngayon, pupunta na naman tayo dito, mga besi ko. Napakabilis po ng tubo ni anosmum. Anosmum po yan, mga besi ko, ha. Nakaupo rin yan sa tubig, mga besi ko. Kita nyo? So, ngayon, pagdating naman dito kila banda, ay non-sitting water yan, mga besi ko. Okay? Bakit po ba? Kasi po, hindi ko po siya pinaupo sa tubig, mga besi ko. Ayaw ko po masisira yung mga ugat nila, mga besi ko. Napakaganda po ng ugat ng ano ko. Ugat niya. Napakaganda. So, ayaw ko po sisirain yung kanyang ugat, mga besi ko. Okay? So, ngayon, makikita natin dahil, ayan, may bagong tumubo siya. Ngayon, pati rin yan. Okay? So, ito, ihintayin natin dahil kapag flower yan, lumabas na yan, di congratulations sa sarili ko. Okay? So, ayan. Ngayon, ito si gramato. Katulad yan, may tubig, mga besi ko. Tatanggalin niyo yung tubig niya. Okay? Tanggalin niyo yung tubig niya. Okay? Kasi nga, may bagong tubo, mga besi. Ayaw natin mamatay yan. Ayaw natin mamatay yung kanilang bagong tubo. Okay? Ayan. Green na green po yung kanyang ugat. Okay? Pati rin si gramato tanda. Ayan, no? Si gramato tanda, meron din tumubo sa kanya. Napakabilis talaga, mga besi. Okay? Tatanggalin natin yung tubig niyan dahil may bago pong tumubo. Ngayon, pagdating naman kila Dendrobium nobile, ito po yung mga seedling. Noong binili ko to, napakaliit po to, mga besi ko. Okay? Maliit po to, mga besi ko. Sobrang liit to. Okay? So, nakikita nyo? Sa init, mga besi ko, sunog. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Once na sobrang init, mga besi ko, yan po, masusunog po yung kanilang dahon, mga besi. Okay? So, yan po yung iningatan natin. Tingnan mo to. Napakaganda ng tubo niya. So, ang gagawin ko, mga besi ko, pero matatakot ako, mga besi ko, dahil nga, kung saan masaya yung orchid, saan po siya masaya ng tumubo, wag na nyo po ibain pa. Doon na lang, mga besi ko. Para, pag ibain nyo yan, mga besi ko, mamatay na naman yan, mga besi ko. Tulad ng nangyari sa aking Cattleya na binili ko kay Katrina. Bumili kasi ako kay Katrina ng Cattleya na seedling. Ngayon, iniba ko po yung kanyang lugar, mga besi ko. Okay? Lagi ko po sinasabi yan sa video ko na kapag saan po tumutubo yung orchids nyo, ng napakasaya po, napakaganda po ng tubo, wag nyo na pong ibain yung kanilang lugar. Kasi bakit po ba? Mangingiba po yung kanilang temperature, ay hindi talaga yan tutubo, mga besi.
mamamatay yan mga beso. Kita niyo, wala na po akong Cattleya na seedling. So, yun. Nagtataka kayo kung bakit ang karamihan sa orchids ko ay dendrobium dahil dito muna ako kay dendrobium kasi kumbaga sa ano, nakukuha ko na po yung technique sa pag-alaga sa kanila. Okay? So, dendrobium kasi matako yan sa tubig. Matako talaga sa tubig yan. Parang ano na rin, banda. Katulad ng banda. So ngayon, disappointed din ako kasi wala na po akong Cattleya dahil patay na. Okay, patay na po yung Cattleya ko mga besi. So, parang nagalanganin na rin ako bumili ng Cattleya. Baka mamatay ko na rin. Total, mayroon naman ako dito. Cattleya na napakalaki na. So, natatakot ako baka mamatay ko na naman uli. So, ngayon mga besi ko, yun na nga sinasabi ko sa inyo, na wag na natin ibahin yung, kung saan tumubo po yung orchids natin, wag na natin ibahin mga besi ko. Nakikita niyo to? Ang dami pong tumubo. Ayan, no? I don't know this is flower or what. Kapag ganyan po mga besi ko, okay? Pag ganyan po mga besi ko na tumubo po sila, kung saan lugar mo po siya linagay, wag na wag nyo pong ibain yan dahil mamamatay yan. Tulad ng aking Cymbidium mga basic ko, meron na pong tumubo na isa. Ayan. So, ibig sabihin, itong lugar na to, kung saan ko linagay siya, masaya po siya doon. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga dendrobium. Ang problema sa dendrobium na coco bark po ang gamit niya. Once na nakaupo po yan sa tubig mga basic ko, ay maaari pong mga matay yan. Got me? She can't kill. Katulad nito mga basic ko, is virus na mga basic ko. Ayan, no? Oh. So, kita nyo? Ang gagawin natin dyan, dahil may bagong tumubo mga basic ko, ayan. May bagong tumubo sa kanya, pwede natin putulin yan para po hindi madadamay yung panibagong tubo. That is the hack number 4. So hanggang dito na lang. Sana po makakatulong po sa inyo yung aking video. At sana po tulungan naman niyo ako mag-grow yung aking video. Dahil magtulungan tayo. Kung tinulungan mo ko, tutulungan din kita. Kung mayroon kang dyan channel, YouTube channel, sabihin mo sa akin, follow mo ko, isubscribe mo ko, mag-subscribe tayong dalawa para pareho tayo na meron pinagkahabalan. So hanggang dito na lang. Bye bye po. Love you.